Sa nakaraan nating video ay kung saan, nilabanan ng ating bida si Yefeng at sila ay nagpamalas ng kanilang mga kakayahan, at sa huli, nagwagi ang ating bida at kanya itong napatay, at samantala, inimbita ng ating bida ang monghe na si Hunian para sumali sa kanyang sekta. Ito ay nagdadalawang isip noong una, pero, dahil sa pangmalakasang recruitment skill ng ating bida, ito ay napapayag niya sa huli. Sa isang lugar na lubog sa kadiliman at puno ng kalungkutan, umalingaw-ngaw ang mga hindi maipaliwanag na tunog na kayang manlamig ang dugo ng sinumang makarinig. Mula sa gitna ng madilim na bulwagan, isang kabaong ang bigla na lamang lumitaw. Mula sa loob nito, may nanghihilakbot na tinig na paulit-ulit na tumatawag, asawa, asawa, asawa. Sa loob ng malamig na kabaong, naruroon ang isang katawan ng babae, ang kanyang mukha'y malabo at di matukoy, patuloy siyang tumatawag para sa kanyang minamahal na asawa. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang tinatawagan o kung may makaririnig pa ba sa kanya mula sa kabilang mundo. Sa parehong sandali, malapit sa ating bida, si Dumbo Li Qing ay nakaramdam ng matinding pagkahilo nang bumagsak ang malakas na sampal sa kanyang pisngi, na nagpaagos ng mainit na dugo mula sa kanyang ilong. Hindi pa nakuntento, muling itinaas ni Wang Feng ang kanyang kamay at muli siyang sinampal sa kabilang pisngi, na nagdulot ng bagong agos ng mapulang dugo. Nanginginig, yakap-yakap ni Dumbo Li Qing ang kanyang mga namamagang pisngi habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa gitna ng sakit, nanghihinang nagsambit siya, "Sectmaster, kahit taglay ko ang katawan ng Black Spirit Tortoise, hindi nangangahulugang kaya mo akong tratuhin ng ganito sa tuwing maiisipan mo lamang." Narinig ito ng ating bida, at agad na lumapit siya kay Dumbo Li Qing na may nagbabagang mata. Itinutok niya ang kanyang daliri sa mukha nito at buong galit na sumigaw, "Ano ang sinabi mo sa akin? Ano pa ba ang tawag ko sa inyo?" Siyempre, hindi pa natatapos ni Dumbo Li Qing ang kanyang sasabihin nang biglang tumunog ang salitang asawa, sa kanilang paligid, na nagpapako sa kinatatayuan ng mataba at nagulantang na binata. Ang maling akala na ito ay nagpasiklab ng matinding galit sa puso ni Wang Feng, unti-unting dumilim ang kanyang mukha habang lumalapat ang kanyang mga daliri tulad ng bakal na sipit, sa boses na parang kulog, marahas niyang idineklara, "Ang aking Divine Immortal Sect ay hindi kailanman nagpaparaya sa mga manyak." Biglang namilog ang mga mata ni Changsan sa labis na pagkagulat, nagdilim ang kanyang mukha habang pasigaw niyang binigkas, "Sectmaster, hindi si Senior Brother Li Qing ang tumatawag, nasa likod niya, ang bangkay ang tumatawag." Narinig ito ni Li Qing, agad siyang lumingon, at natunghayan niya ang nakagigimbal na tanawin, mga bahagi ng katawan na pinamumugar ng demonyong kapangyarihan, unti-unting lumalapit sa kanilang grupo, ang mga bangkay, taglay ang mga nakakapanindig balahibong mukha at mapuputlang mga mata na tila walang buhay ngunit puno ng kasamaan, ay sabay-sabay na sumigaw, "Asawa, sa wakas, hinintay kitang dumating." Hindi na napigilan ni Wang Feng ang kanyang pagkadismaya. Sa isang galaw, iniwagayway niya ang kanyang kamay, at ang mga bangkay ay nagkaputol-putol sa walang bilang na piraso, ngunit, bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang magespang at malamig na kamay ang biglang lumitaw sa likuran, isang bangkay ng lalaki ang sumugod mula sa likuran at mahigpit na hinawakan ang kanyang mukha. "Asawa," sigaw nito, puno ng desperasyon at pananamlay, "hinintay kita sa lupain ng mga isinumpa." Sa di mapigil ang takot at galit, agad na tinawag ni Wang Feng ang Dharma Manifestation Buddha. Sa isang iglap, napalayas nito ang mga masasamang espiritong kumakapit sa kanya. Tumayo siya ng matatag sa harap ng makapangyarihang presensya ng Buddha at buong tapang na sinabi, "Ano bang klase ng mga nilalang ang nakapaligid sa lupain na minsang tinitirhan ng dakilang demonyong mukhang ipis na si Zuan Shua, ginamit pa ang bibig ng bangkay para tawagin akong asawa, napakakari-marimarim." Pagkatapos ng nakakakilabot na pangyayari, mabilis na binuksan ng ating bida ang system interface, na puno ng tensyon at kuryosidad. Tanong niya, "System, sino ba talaga ang baliw na tumawag sa akin na asawa kanina?" Sa isang saglit, lumitaw ang tugon mula sa system, "Para makuha ang impormasyon ng taong ito, kailangan ng 1 bilyong SEC points." Namula ang mga mata ng ating bida, sa labis na pagkagulat, halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Napabuntong hininga siya bago sumambit ng galit, "Putek, ano to, 1 bilyong SEC points, kahit ibenta mo ang sarili ko, walang pag-asang makakalap ko ang ganitong halaga." Pagkatapos, ang ating bida ay sumisid sa malalim na pag-iisip habang nakatitig sa kawalan. Ang kaalamang ito tungkol sa taong tumawag sa kanya ay may napakataas na halaga, 1 bilyong SEC points,
isang halagang nagsasabing ang kalaban ay nagtataglay ng napakadelikado at misteryosong kasaysayan. Ngayon, nasa pinakamasalimuot na bahagi siya ng Ancient Land of Fallen Gods, isang lugar na puno ng panganib at misteryo. Kung sakaling may magbabantang panganib, nararapat lamang na maghanap siya ng tulong, ngunit, sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mabuting magpatuloy sa eksplorasyon ng walang pag-aalinlangan, baka naman sa kanyang pakikipagsapalaran, may naghihintay sa kanya, hindi lamang ng karanasan, kundi marahil isang magandang dilag, o baka isang paksiw na magpapakulo ng damdamin. Matapos mag-isip ng malalim, kumilos si Wang Feng at Senador Yasan ang kanyang mga disipulo, sa boses na puno ng awtoridad, sinabi niya, ang Demon Silong Conference ay matatapos sa loob ng 12 araw, sa panahong ito, magsanay kayo ng mag-isa, ako naman ay pupunta sa pinakalaliman ng God-forsaken land. Bigla, si Mu Yunfei ay tumugon ng may matinding pag-aalala, nagngangalit ang kanyang mga mata habang pasigan niyang sinabi, Sectmaster, wala pang nagtangkang pumasok ng malalim sa Ancient Land of Fallen Gods. Ngunit hindi natinag ang ating bida, sa tono ng kumpiyansa, tumugon siya, iyan ay dahil hindi pa dumarating ang inyong poging Sectmaster sa Ancient Land of Fallen Gods, kasabay nito, itinaas niya ang kanyang daliri, nagbigay ng ngiti, at buong tapang na sinabi, ang poging Sectmaster na ito ay may isang hiling lamang sa inyo, kunin ninyo ang top 5 sa Demon Silong ranking. Nagulat ang mga disipulo sa utos, ngunit sa gitna ng pagkabigla, buong tapang na tumindig si Wunian, taglay ang matibay na determinasyon, sinabi niya, Master, huwag kayong mag-alala, hindi namin bibigwin ang inyong inaasahan, kukunin namin ang top 5 ng Demon Silong ranking at ipapakita sa lahat ang tunay na lakas ng Divine Immortal Sect. Makalipas ang ilang sandali, napadpad ang ating bida sa isang kakaibang lugar kung saan lumitaw ang asul na mga damo, ang kanyang bawat hakbang sa malamisteryosong halaman ay tila nagdulot ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang katawan, habang tumatapak siya sa asul na damo, ang bawat galaw ay nagpapahirap sa kanyang paghinga, para siyang asong hinihingal sa hirap. Sa ilang hakbang pa, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang kabigatan, siya'y bumagsak, sinusuportahan ng sarili gamit ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga mata, nakatitig ng diretso sa kawalan, habang ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng pighati. Habang papalalim tayo sa Ancient Land of Fallen Gods, mas nararamdaman ko ang bigat ng gravity, at mas mabilis na nauubos ang aking profound chi, tahimik na naisip ng ating bida, habang ang kanyang mga mata ay naglalakad sa malabang ungot na kapaligiran. Biglang naganap ang nakakayanig na pangyayari, tila bumagsak ang paligid mismo sa ilalim ng bigat ng presensyang paparating, nagulat ang ating bida, at namula ang kanyang mga mata habang mariing nakatitig sa harapan. Ano ito? Anong nangyayari? Sa harapan niya, isang grupo ng napakalulupit at mababangis na halimaw ang dumadagsa, nagngangalit, tumatakbo papunta sa kanya. Bakit napakarami nilang demon beasts? Tanong niya, ang kanyang tinig puno ng tensyon ngunit hindi natitinag. Ngunit si Wang Feng, na may madilim at seryosong ekspresyon, ay tumingin ng walang pag-aalinlangan sa harap ng mga halimaw, itinaas niya ang kanyang kamay at walang alinlangang tinawag ang Dharma Manifestation Buddha. Sa sandaling lumitaw ang Buddha, agad niyang ginamit ang makapangyarihang kakayahang Buddhist palm, isang bagsak mula sa palma ng Buddha ang tumapos sa mga demon beasts, winalis ang mga ito na parang alikabok na tinangay ng hangin, sa isang iglap, ang mga dating mabangis na halimaw ay naging mga puting buto, kumalat at nawala sa paligid na parabang mga abo sa hangin. Sa kabila ng pagkatalo ng mga demon beasts, ang lupa ay patuloy na gumagalaw, hindi pa rin nakaligtas sa nagbabadyang pighati. Tiningnan ng ating bida ang kanyang nanginginig na kamay. Nag-aalangan, habang bulong niyang sinabi, napuksa ko na ang mga demon beasts, pero bakit ang lupa ay patuloy pa ring nanginginig? Ang kanyang mga mata ay dahan-daang lumingon, ngunit ang kanyang puso ay bumilis ang pagtibok. Nang makita niya ang naglalakihang nilalang, isang napakalaking ahas, ang balat nito tila bakal, at ang mahabang dila nito ay dahan-daang gumagalaw na parang humahaplos sa hangin, ang presensya nito ay nagdala ng matinding bigat sa kapaligiran. Habang nakatitig ang ating bida sa ahas, bumulong ang ating bida, sa tono ng galit at panlulumo, kaya pala takot na takot ang mga demon beasts, ikaw pala ang humahabol sa kanila. Ang naglalakihang ahas ay nakatingin kay Wang Feng na tila nagbabadya ng isang mapanganib na pag-atake, nag-ipon ito ng lakas sa dibdib, kasabay ng nakakayanig na ungol na nagparamdam ng matinding presyon sa kapaligiran, unti-unting kumalat ang kumikislap na enerhiya sa buong katawan ng halimaw, nagbibigay hudyat ng isang nakamamatay na galaw, sa isang iglap,
Sumugod ito ng may di makapaniniwalaang bilis, direkta kay Wang Feng. Ngunit ang ating bida ay nanatiling kalmado, walang bakas ng takot habang nakatayo kasama ang kanyang Dharma Manifestation Buddha. Nang makita ang cobra na papalapit, iniwagayway niya ang kanyang kamay upang buhayin ang makapangyarihang Buddha, at walang kahirap-hirap na hinampas ang halimaw pababa sa lupa, para bang nananapat lamang ng isang abala at walang halaga na lamok. Habang tinatanaw ang mga pira-pirasong labi ng cobra, naisip ng ating bida, ang mga demon beasts na ito ay parang halo-halong isda lamang sa palengke, at ang tunay na kinatatakutan ng mga demon beasts kanina ay hindi pala ang ahas, kundi ang nilalang na nagtatago sa loob nito. Habang nakatitig, sa kumikislap na puso ng Cobra Demon Beast sa kanyang harapan, ramdam ni Wang Feng ang bigat ng enerhiya na nagmumula rito. Ang bawat tibok nito ay tila isang malakas na alon, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, ang anyo ng puso ay nagsimulang magbago sa isang paraan na hindi natural, ang mga sinag na nagmumula rito ay tumago sa Dharma Manifestation, at sa isang iglap, tuluyan itong nawala. Ramdam ng ating bida ang malamig na pawis na bumalot sa kanya dahil sa matinding presyong dulot nito. Nang mawala ang Dharma Manifestation, isang nilalang na hindi pa niya nasilayan ang lumitaw sa harap niya. Nakabalot ito sa isang gintong bula, nangingintab at misteryoso, ilang sandali pa, ang bula ay pumutok, at lumantad ang isang kakaibang insekto, ang anyo nito ay malaalitap-tap ngunit higit na mas nakakaantig sa kanyang paningin, ang ulo nito ay parang putakti, matalim at puno ng panganib. Habang ang buntot nito ay kumikislap ng nakakasilaw na liwanag na tila taglay ang kakaibang kapangyarihan. Nang masilayan ang nakakabahalang nilalang, naramdaman ng ating bida ang hindi maitatagong kaba, sa tono ng pagkadismaya, at pagkagulat, sigaw niya sa system, ano ba talaga ito? Ting, ang sistema ay nag-abiso, ang paghahanap ng impormasyon ay nangangailangan ng 50,000 sec points, napakunot noo ang ating bida, na dismaya sa mataas na presyo. Sa ilang sandali ng pag-iisip, napagpasyahan niyang pindutin ang search button, mabilis na nagsimula ang paghahanap. Ting, lumabas ang tugon ng system, ayon sa alamat, ito ay isang uri ng halimaw na umiiral sa kabilang ibayo ng Yellow Spring sa impyerno, kilala ito bilang ang Netherworld Firefly. Ang Netherworld Firefly ay isang nilalang na ipinanganak na may cultivation sa Profound Sovereign Realm, kapag ito ay tumanda, ang kapangyarihan nito ay nagiging labis na makapangyarihan, kahit ang mga divine beast mula sa mga alamat ay hindi kayang tumagal sa isang hampas nito. Matapos mabasa ang impormasyon, sumakit ang ulo ni Wang Feng, napailing siya, iniwagayway ang kamay sa demon beast na nasa harapan niya at sinabing, huwag mong isipin ang dahil natalo mo ang Buddha Dharma Manifestation sa isang hampas, matatakot na ako sa iyo. Habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang, naramdaman niya ang tumitindi pang kirot sa kanyang ulo, sa wakas, napagdesisyonan niya, na may ngit-ngit at panlulumo, hindi ko ito kayang labanan. Kaya, bigla siyang tumalikod at tumakbo. Iniwan ang naguguluhang Netherworld Firefly sa likuran. Habang tumatakbo, bulong niya sa kanyang sarili, hindi ko ito kayang labanan. Pero sino bang nagsasabing hindi ako marunong tumakbo, hindi ba? Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan nang biglang may narinig siyang humagibis sa tabi ng kanyang tainga, isang nakakakilabot na whoosh, na agad nagpatigil sa kanyang mga hakbang, napatulala siya, at sa kanyang paglingon, bumungad ang Netherworld Firefly, ngayon ay nasa mismong harapan na niya. Anong demonyo ito? Paano ito nakahabol sa akin ng ganito kabilis? Sigaw niya, punong-puno ng pagkagulat at pagkabalisa. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang Netherworld Firefly ay sumugod ng walang pag-aalinlangan, sa isang iglap, bumangga ito ng diretso sa kanyang dibdib na tila kidlat na walang awa, nawala ng balanse ang ating bida at bumagsak ng patagilid. Ang kanyang mga paa ay nakataas, at siya'y nakahandusay sa lupa. Ramdam niya ang kirot at bigat mula sa banggaan habang pilit niyang sinusubukang itaas ang sarili gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Habang nasa ganitong kalagayan, mabilis niyang hinugot ang system, umaasang makahanap ng sagot. Sa kanyang desperasyon, tinanong niya, system, paano ko mapapatigil ang Netherworld Firefly na ito sa pag-atake sa akin? Ting, ayon sa system, ang nilalang na ito ay nangangailangan ng isang Panginoon. Kailangan ito ng Panginoon, paano ko ito mapaparehistro bilang Panginoon nito? Tanong ni Wang Feng, puno ng kuryosidad at kabado. Ting, mabilis na tumugon ng system, maaari itong pakainin ng dugo ng host upang maparehistro. Sa sandaling marinig ito, tila may liwanag na biglang sumilay sa puso ng ating bida,
Ang dating mukha niya na puno ng pagod at panghihina ay biglang nabalutan ng kasiyahan at determinasyon, isang tiyak na plano ang dumaan sa kanyang isipan. Mukhang alam ko na ang gagawin ko, sigaw niya. Taglay ang isang bagong tapang at kumpiyansa na naghahari sa kanyang tinig. Pinagsama ni Wang Feng ang kanyang mga kamay, at tiningnan ng masama ang Netherworld Firefly sa kanyang harapan, sa tono ng matinding determinasyon, sumigaw siya, kung hindi ka masasakop ng divine power, ngayon ay mag-upgrade ako para gamitin ang Tathagata Feast. Agad niyang tinawag ang Dharma Manifestation Buddha at malakas na hinampas ang Netherworld Firefly. Sa bawat hampas nito, umaalingaw ang sigaw niya, suntok, suntok. Ngunit sa kabila ng lakas ng kanyang mga atake, bawat isa ay nahuhuli, walang tumatama. Nakita ng Netherworld Firefly ang kahinaan ng ating bida, ang pagiging hindi bihasa sa kontrol ng kanyang lakas, walang pag-aalinlangan. Lumipad ito palayo, tumitig sa kanya mula sa harapan na may ekspresyon ng kawalang galang, na tila nangungutya, ang kilos nito ay animoy may kutsarang galaw na nagbibigay ng insulto. Labis na nagalit ang ating bida nang masilayan ang tusong mukha ng Netherworld Firefly, sa galit, sumuntok siya ng walang pag-alinlangan, ang kanyang tinig ay puno ng puot, isang maliit na alitaptap ang nang-ahas na hamakin ako, kung ganun, hindi na ako magtatago, ipapakita ko na ang aking kakayahan. Pagkasabi nito, itinaas ni Wang Feng ang kanyang kamay upang kontrolin ang Dharma Manifestation Buddha. Sa isang iglap, lumitaw ang isang pink na babaeng alitaptap, may mahahabang binti na tila nililok ng sining, napakakaakit-akit at puno ng misteryo. Napatitig ang Netherworld Firefly, ang mga mata nito ay nagningning sa labis na pagnanasa. Gumawa ito ng tunog gamit ang pakpak, umikot ng may kasiyahan, at lumikha ng hugis puso sa hangin. Sa isang iglap, sumugod ito patungo sa babaeng alitaptap, tila nawawala sa sarili sa labis na pagkasabik. Habang pinapanood ang Netherworld Firefly na labis na nasa sabik, bulong ng ating bida sa sarili, ang mga banal na nilalang ay nangangailangan ng isang siglo para makabuo ng isang Netherworld Firefly, napakabihira ng mga Netherworld Firefly, ibig sabihin, ang Netherworld Firefly na ito ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makilala ang magiging kapareha niya sa buong buhay nito. Ang dating mayabang na Netherworld Firefly, ngayon ay handang itapon ng lahat ng dignidad para lamang manligaw sa kaakit-akit na babaeng alitaptap, habang pinapanood ito, puno ng pagdududa ang ating bida, at sa tono ng pagninilay, sinabi niya, ito ang tinatawag na, ang bayani ay hindi makakalusot sa hadlang ng kagandahan, mas malakas ang bayani, mas mahirap malampasan ang hadlang ng kagandahan. Ngunit nang unti-unting nawala ang imahe ng babaeng alitaptap, tila nadurog ang puso ng Netherworld Firefly, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Wala itong nagawa kundi ang makulong sa isang blood bubble, ang presensya nito ay biglang nawala sa lakas ng pagkabigo. Nang makita ang tagumpay na ito, hindi mapigilan ng ating bida ang matawa ng may kasiyahan. Sa tono ng pagtatagumpay, sinabi niya, nahuli rin kita, buti na lang kanina ay nakuha ko ang Heavenly Demon Grand Skill mula kay Zuyuyan, gamit ito, nagawa kong gumamit ng dugo para lumikha ng isang puppet creature at akitin ang baliwng Netherworld Firefly na ito. Habang iniisip ang kanyang tagumpay, itinaas ng ating bida ang kanyang hintuturo, hinayla ang Netherworld Firefly papalapit, at tumawa ng malakas, puno ng kasiyahan. Ang paghuli sa Netherworld Firefly na ito ay kasing dali ng pagbaliktad ng aking kamay para sa aking sect, sigaw niya, puno ng kumpiyansa. Ngunit ang Netherworld Firefly, na naakit sa pag-ibig at ngayoy nakulong, ay labis na nainis. Sa galit, sumigaw ito at naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag mula sa katawan nito. Ang liwanag ay damaloy sa dugo ni Wang Feng, unti-unting pumapasok sa kanyang katawan, na tila isang lason na gumagapang sa kanyang mga ugat. Nang makita ng ating bida ang gintong liwanag na umabot na sa kalahati ng kanyang braso, ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Sa desperasyon, sumigaw siya, hoy, hoy, baliw, lumabas ka agad sa akin. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, puno ng takot, at sumigaw, putek Netherworld rascal, puso ko yan. Habang mas lumalakas ang kanyang sigaw, mas lalo pang nagliwanag ang kanyang dibdib, na parang isang nagbabadyang pagsabog ng enerhiya. Hinipo niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha puno ng pagkabahala, at sinabi, hoy, baliw, puso ko yan, hindi mo yan tulugan. Sa loob, ang Netherworld Firefly, na may nagliliyab na mga mata, ay tila nagising sa matinding gutom, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang katawan, na parang isang nilalang na gutom sa loob ng 1000 taon. Sa isang iglap,
Sinipsip nito ng walang awa ang dugo ng ating bida. Ang bawat patak ng blood essence ay tila isang kayamanan na hindi nito kayang palampasin. Habang patuloy nitong kinakain ang blood essence, biglang napuno ng pagkagulat ang Netherworld Firefly. Ang sarap ng dugo ng ating bida ay higit pa sa inaasahan nito, na tila isang ambrosia na nagbigay ng kakaibang lakas at kasiyahan. Sa labas, si Wang Feng ay nakakaranas ng matinding sakit. Ang bawat ugat niya ay tila nilalagusan ng matinding enerhiya na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kirot. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, puno ng galit at determinasyon. Sa kabila ng matinding pighati, pilit niyang pinipigilan ang sakit at tinawag ang sistema. Ting, report. Agad na tumugon ng sistema. Host, ang Netherworld Firefly ay sinisipsip ang dugo ng host. Ting, congratulations, host. Ang Netherworld Firefly ay labis na nagagandahan sa dugo ng host. Kinilala na ng Netherworld Firefly ang host bilang kanyang master. Napangiti ang ating bida habang tinitingnan ng system dashboard, masaya niyang bumulong. Huy baliw na Netherworld Firefly, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka agad sa aking puso ngayon. Sa sandaling marinig ang tawag ng kanyang master, ang Netherworld Firefly ay umungol ng malakas, puno ng pagsunod, unti-unti itong nag-transform sa isang stream ng gintong liwanag, na parang isang ilog ng enerhiya, gumapang ito sa braso ng ating bida, dahan-daang umabot sa dulo ng kanyang daliri, at sa isang iglap, lumipad palabas na parang isang palasong naglalagos sa hangin. Sa sandaling lumabas ang Netherworld Firefly, isang tahimik na kasiyahan ang damaloy sa puso ni Wang Feng, ang dating misteryosong nilalang ay ngayon nagkaroon ng nakakatuwang anyo, isang ulong nagliliyab at katawan na kumikinang na parang isang light bulb, punong-puno ng kakaibang liwanag. Habang pinapanood niya ang Firefly sa harap niya, siya'y pinagpawisan, naguguluhan sa kanyang nakita, sa tono ng pag-aalinlangan, nagtanong siya, ito ba ang parehong bagay, bakit nagbago ang itsura nito? Agad na tumugon ng sistema, ang tinig nito puno ng impormasyon, ang nilalang na ito ay umaasa sa anyo ng kanyang master. Habang nakalutang sa harapan ni Wang Feng, ang Netherworld Firefly ay tila may ibang balak, sa tono ng kuryosidad, tinanong niya, gusto mo ba akong sumunod? Sa halip na direktang sumagot, ngumiti ang Netherworld Firefly, at dahan-daang lumingon, kasabay nito, lumipad ito pasulong, na parang nagpapakita ng daan. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala siya ng Netherworld Firefly sa isang lugar na mistulang nilikha mula sa isang napakalumang alamat, punong-puno ng mga napakalaking stone pillar at malalalim na bitak sa lupa. Sa gitna ng lugar, makikita ang isang kakaibang stone gate na may misteryosong presensya. Gabay ng Netherworld Firefly, lumapit si Wang Feng sa pinto. Bakit mo ako dinala rito? Bakit ang eerie at kakaiba ng lugar na ito? Tanong niya, ramdam ang tensyon sa paligid. Sige. Nandito na ako, tignan natin kung ano ang mayroon. Pagkasabi nito, itinulak niya ang stone gate gamit ang kanyang kamay, sa sandaling nahawakan ng ating bida ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang battlefield, dalawang hukbo ang naglalaban ng walang tigil, bawat isa'y tila handang isakripisyo ang lahat para sa tagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang magandang babae, ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang maskara, ngunit sa kabila ng misteryo, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, ngumiti siya, at sa bawat hakbang ay unti-unting lumapit kay Wang Feng, sa tono ng malambing na pagtawag, sinabi niya, asawa. Sa paglapit ng babae, nabigla ang ating bida at bumalik sa katotohanan, ang kanyang isip biglang nabalot ng pagdududa, lumingon siya sa Netherworld Firefly, tinanong ito ng may kasamang galit, ang boses na yon, patuloy akong tinatawag na asawa, parang nakatago sa paligid dito, tama ba? Mukhang ikaw ang isinugaw ng kalaban para akayin ako, hindi ba? Habang sinasabi ito, lalong tumindi ang kanyang curiosity, ang pagkahumaling na malaman kung sino ang nasa likod ng misteryosong pinto ay nagpaliyab sa kanyang determinasyon, itinaas niya ang kamay upang buksan ito, yumuko pa sa pinto para isulong, ngunit sa kabila ng kanyang lakas, hindi ito gumalaw kahit bahagya. Nakatayo siya nang walang magawa sa harap ng pinto, galit na lumingon sa Netherworld Firefly, na tila may mapang-uyam ng ngiti sa mukha nito, nananadya na parang sinasabi, hindi mo ako kayang talunin, sa labis na galit, sumigaw siya, hindi ko pa nga nagagamit ang pinakasokdulang galaw ko. Sa gitna ng kanyang galit, tinawag ni Wang Feng ang makapangyarihang Dharma Manifestation Buddha, sa tono ng matinding kumpiyansa, sinabi niya, huwag mong sabihing hindi ako naniniwala, kaya ng Buddhist palm na basagin ang pintong ito. Agad na tumama ang malakas na strike ng Dharma Manifestation sa pinto,
Ngunit nang hamupa ang alikabok, tumambad kay Wang Feng ang pinto, buo pa rin, walang gasgas o kahit anong galaw. Pawisan ng husto, napailing si Wang Feng habang sinisipol ang kanyang mga palad. Bakit hindi mabuksan ang pintong ito? Tanong niya, puno ng pagkadismaya. Hindi napigilan ng Netherworld Firefly ang pagtawa, ang tunog nito ay parang nanunuya. Galit na sumigaw si Wang Feng, nakatayo ka lang dyan at tumatawa, kung may bayag ka, subukan mong basagin ang pinto. Pagkatapos magwika ng ating bida, binigyan siya ng Netherworld Firefly ng mapang-uyam na tingin, tila sinasabing, challenge accepted, nagtipon nito ng lakas, kumakaway ang mga pakpak nito, at mabilis na lumipad papunta sa stone gate sa harap nito. Sa isang iglap, bumukas ang pinto, si Wang Feng, sa gulat at pagkabigla, ay natamba ng patalikod, mukhang kahabag-habag. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang pakialam. Ano ba yan? Sabi niya, habang nakatingin sa maliit na Netherworld Firefly na nakapwesto sa dulo ng kanyang daliri. Pinagpapawisan siya habang iniisip, buti na lang nasakop ko ang Netherworld Firefly na ito, kung hindi, kung tamaan ako nito ng ilang beses, kahit nasa peak ng Profound Sovereign Realm, hindi ko kakayanin. Pagkatapos niyang mag-isip, si Wang Feng at ang Netherworld Firefly ay nagtungo pa sa mas malalim na bahagi ng lugar. Sa pagpasok nila, tumambad sa kanya ang mga kakaibang pillar na may nakasulat na sinaunang at nakakatakot na mga karakter. Ang bawat sulat ay tila naglalabas ng misteryosong enerhiya na nagdudulot ng matinding tensyon, nakakatakot talaga, ang gravity dito ay hindi maihahambing sa labas. Ano ba talaga ang tansong bulwagan na ito? Bulong niya. Ramdam ang bigat ng kapaligiran. Habang nag-iisip, napatingin siya sa Netherworld Firefly, na tila may alam sa lugar. Biglang napansin niya ang isang kabaong na nakapwesto sa gitna ng silid. Ang kanyang kuryosidad ay nag-udyok sa kanya na lumapit. Ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Nang makita ang laman ng kabaong, lubos siyang nagulat. Ang babaeng nakita niya sa pinto kanina ay nakahiga na ngayon sa harap niya, tahimik at misteryoso.